Sa ating paksa, the God of the Bible, salamat. Magaganda yung ating klase. Tulip, Trinity, Sovereign, God of the Bible. Ibig sabihin, talaga ang God is able ay nagsisikap maging sentro sa Diyos. At tama yung sinabi ni Brother Jay, dyan tayo, pag tayo responsable, doon lang tayo nakakaramdam ng challenge. Yung responsable. Pero yung basta lang nakikinig, walang challenge. Kaya, biyaya yun. Ibig sabihin, may tinitimbang talaga siya. Kita niya yung reality na may challenge. Kasi minsan tayo, parang wala lang. Kasi walang kahilahilahor. Walang kano-ano. Pero yung ikaw ay mayroong tinitimbang. Tapos natitimbang mo pa rin ng Diyos. Glory be to God. At kung tutusin, sabi nga natin, nagbabasa tayo kay Job, mas pinili talaga niya ang Diyos. Si Moises, Vice President sana siya ng Egypt, pinili pa rin niya ang Diyos. Lagi natin ilagay na He is worthy and God will bless us. In fact, hindi naman talaga atin yan eh. Tayo ay dumating na wala. Aas din tayong wala. Pero ang Diyos hindi mawawala. Kaya purihin na Diyos. Kaya ba'y natuwa? Ako'y natutuwa dahil ako'y nakikita ko yung kung paano yung Diyos, may nakaka-absorb ng Diyos. May nakaka-absorb. Okay, Psalms 14:1 hanggang 3, siguro ito nga aking babasahin. Andiyan ba kayo? Hindi, pakitayo pala, ibig ko sabihin. Pakitayo, Actually, habang kayo nagpapasalamatan, dito pa ako nag-outline. Kasi yung ating aralin, naka-outline na yan, pero mga verses. Pero gusto kong lagyan ng application ang lahat ng points. Okay, 14, 14, verse 1 hanggang 3. So, ganito sabi, 14 verses 1 hanggang 3. Tumama din, after 5 minutes. Okay, ganito sabi, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magawa, walang gumagawa na mabuti. Verse 2, tinunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama, naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mag-pray po tayo, Panginoon Diyos. Salamat po sa pasalamatan sa iba't ibang angle ng buhay. Pero ang lundo ay papuri pa rin sa iyong pangalan. At salamat po, Diyos, na kami, Panginoon, ay tinuturuan mo na talagang may apply ang Psalms 37 verse 4, Matthew 6:33. At yung kay Hope, tatanggap lang ba kami ng mabuti at hindi masama, purihin ang pangalan ng Panginoon. We need your wisdom. At pagpalaan niyo kami at patawarin sa aming pagkukulang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ang Diyos ng Biblia. Yan ay hindi basta, yung Diyos ng Biblia. Salamat sa nahahatdan. Salamat sa tumatayo pa para sa Panginoon. And He is so worthy. The living God, natapos natin. Salamat, ang Diyos natin buhay. Kayo ba masaya doon? Yung iba ngayon naglilingkod, dala-dala nila ang Diyos. Binubuhat nila ang Diyos, walang kagaling-galing. Pero salamat, ang ating Diyos ay buhay na Diyos. And then ngayon, ating pag-uusapan, ang Diyos ng Biblia ay nasaan? Ang Diyos ng Biblia ay walang hanggan. The eternal God. Hindi ko alam kung papatulan natin yung mga talataan. Kaya binuksan ko yung Psalms 14 verse 1 hanggang 3. Imagine yung hindi naniniwala sa Diyos
may realidad na effect. Tingnan nyo. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gawa-gawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ng mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsiwalay. So meron talagang given na ang Bible ay talagang hindi mo mahila sa Diyos. Hindi talagang naniniwala sa Diyos. Kasi yung maniwala naman sa Diyos ay biyaya din. Matthew 11:27 sabi, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan. Kaya may election talaga. Man, outside, doon sa gustong pagpahayagan ng Diyos, ibang Diyos talaga ang Diyos nila, hindi yung Diyos ng Bible. Ngayon, ang punto ko lang, yung may maling Diyos, may effect. May effect. Ano yun? Kaso lang negative. Tama? Masama eh. Ang atin lang pinupunto, kapag may to the extreme na merong silang maling Diyos, ay may epekto eh. Ano ang epekto? Ay di walang takot. Gumagawa ng lahat ng mga kabulastugan dahil hindi nga naniniwala eh. Sa atin lang ang kalbitin. Kasi, ano ang kontriya, ano ang tinutok mo ng ating pag-aaral sa Diyos, ay kanyang hindi naniniwala sa Diyos may epekto, ay di lalo naman dapat tayong naniniwala sa Diyos. Tama ba? So, kung yung hindi naniniwala sa Diyos ay may epekto, para ano pa tayo nag-aaral sa Diyos? Na ito'y walang epekto. Kaya sabi ko kanina, may epekto ba? Ito mo yan. At least, natupad ang hula. Ano? Mali yata nga ang hula, ano? Napakaganda nun. Salamat na lang ako'y bulaang propeta. Kaya biyaya din naman minsan yung bulaang propeta. Amen? Ako'y masaya. Kasi alam niyo mga kapatid, ang tagumpay natin, naiintindihan ko si Brother Jay, tao tayong lahat. Ako'y robot. Pero alam niyo ba, the essence of success ay yung nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Lean not unto thine own understanding, but in all thy ways acknowledge Him. Always laging safe ay ang sa Diyos. Kaya ako'y natutuwa na, sa totoo na, mahirap din yung tayo ko, yung pangangaral ng matigas. Mahirap din yan. Diga? Ay kung hahalongkatin ko yung pinagsasabi ni Brother Jay, may kaunting halimhim. Di ka bakit? Parang may kaunti ng sut-sut sana. Parang ngayon ko naisip ako yata, huwag na umimik. Kung siya, mayroong epektong ako'y ganun din. Hindi naman tayo mga manhid na tao. Ako'y matalino. Nag-iisip din yan minsan. Ako pa. Alam niyo ba, ang mga may kapansanan, matinding makaramdam yan. Ay magsusugal pa, pastor pa. Pinagsama-sama yan. Pero ang aking lundoan lagi, ang saya ko, natayo tayo sa Diyos. Ay sabi nga niya, ay kung mamatay. Mahalagi ako ang buhay. At saka may walang hanggang buhay. Abay, wag sabi ng Bible ay subukan niyo ako. Di ka? Yun naman nasabi ng Bible eh. Ay baka kayo magitla tayo ay may Don J, may Don Makmak, may Don Albert. Kasi sila yung nasa reality na may isinasacrifice. Alam niyo ba ang obedience, masasabing may obedience, pag alang-alang sa Diyos, may isinasakripisyo ka na. Kaya ang mga workers, yun talaga yung nasunod sa Diyos. Bakit? Ay ibinigay ang buhay eh. Ngayon, hindi ka naman worker, ano isasacrifice mo? Sabi nga na David, I will not offer anything that cost me nothing. Amen? Ay, tuloy lang ninyo ito yan. Basta ko yun yung babalatuhan. Ano? Totoo yan. Kaganda ng pangarap. Kaso lang, ang pangarap natin muna ay unay Diyos.
At hindi tayo lalayo dyan. Kaya payo ko lang, isama niyo ako sa inyong mga binabalak. Kasi minsan, nagawa ang dyablo. Kung di tayo magiging aware, nagawa ang dyablo. Nasingit siya doon sa mga misunderstanding. Ay ako pa naman, kilala niyo po ang pastor, basta ako nakakapuntos, talagang wasak ang pulpit ako. Tama, alam ko may puntos ay maaawat ka ninyo. Dito na nga lang nadagos, hindi nga makadagos sa lakad. Pero naiintindihan ko rin kayo. Doon tayo masettled. He is worthy. Kaya sabi ko sa inyo, nag-aaral tayo sa Diyos for what? Amen? For what? Tanyo, ang daling nakarecover ni Brother, bagaman alam ko may halimin pa ng konto yan. Pero sabi niya, Pastor, biyaya talaga ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos dahil given na naman, mahal niya tayo. Amen? Tayo mag-closing. So, habang kasi kayo ay nagpapasalamatan, nag-iisip ako tungkol sa aplikasyon. Ano ba't inaaral natin ng Diyos? Dapat may apply ang Diyos sa ating buhay. Kaya ay salute doon sa nagsasacrifice para sa Diyos. Amen? Alala pa nga namin nung kami ni Ninong ko niyang laging gagala-gala, si Tame. Si Tame. Tayo yung matin, kakakunin ka namin, paano pa masasabing paglilingkod dyan kung ako'y kinakaon? Unbeliever yun. Para sa kanya, kasi natuturuan din ng born again, para sa kanya, paglilingkod, dapat nahihirapan ka rin. Di ka? Nahihirapan ka rin. Doon mo makikitang talaga ikinas kalagitnaan nasa esensya ng ikinaglilingkod na may isinasakripisyo ka talaga para sa Panginoon. Kaya don't think that the church is your heaven. This is your operating room. Amen? Amen. At ang ating tabak ay ang salita ng Diyos. At ang tunay na kapahingahan, yung matanggap mo ang katotohanan. Dahil doon tayo pinalalaya. Ay ako pa naman, pag ako'y nakakitang hindi na ikinig, bibigwas talaga ako. Dahil sa isa lang, nadamay yung iba. Di ba? Nakakaintindihan ba tayo? Kung yung hindi naniniwala sa Diyos may epekto, di lalo naman dapat tayo. Makinig tayo, ang ganda ng payo. Ang ganda ng payo niya. Marunong dapat tayong magkaroon ng wisdom. Maganda. And God is our wisdom. So, ating pag-uusapan ay eternal God. Eternal God. Pag sinabing eternal God, mga kapatid, walang simula, walang katapusan. Ngayon, at pinala ang lalapatan ito, sana makuha ko. Ang talata, ang dami dyan. Pakilagay mo na nga lang utoy dyan. Dami eh. Yan. Papasahin ko gaya. Okay. So, Psalms 90 verse 2. Tingnan natin ang Psalms 90 verse 2. Bago lumabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Mapalad tayo. Yan ang ating Diyos. Ngayon siguro, kung natin ang aplikasyon, negative na lang at positive. Sa negative, pagka talagang naniniwala tayo may Diyos, kaya may eternal punishment. Kaya may eternal punishment dahil may eternal God. Tama? Kaya hindi birong may impyerno. Bakit? Ay may eternal God. Okay, sa negative muna natin tingnan. Yung eternality ng Diyos. Eternal punishment. Matthew 25 verse 41. O doon na lang basahin. O sige. Hindi, yung Revelation 20 verse 10. Yun naman iigayin din ng esensya para lahat tayo makatipid ng talata. Revelation 20 verse 10.
At ang jamblo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Dahil ang Diyos ay eternal, kung siya'y magparusay, eternal din. Kapag inayawan mo ang Diyos, ang inayawan mo'y eternal. Tama? Ang umayaw sa Diyos, umayaw sa walang hanggan. At ang ayawan ang walang hanggan, ang kapalit ay walang hanggang parusa. Bakit walang hanggan? Diyos ngayon, walang hanggan. Kung gusto mong tumigil ang parusa, di patigilin mo ang Diyos. Tama? Kung gusto mo ang tagal lang ng parusa ng Diyos ay 1 taon, di pakiusapan mo ang Diyos ay mawala na pagkatapos ng 1 taon. Yamang ang Diyos ay hindi titigil sa kanyang pag-iral, ang kanyang galit sa kasalanan ay hindi rin titigil. Titigil lang yan kapag yung kanyang pangpalubag loob na si Jesus ay iyong sinampalatayanan. Kasi nasasatisfied lang siya ang walang hanggan, ilagay natin yung katangian niyang kabanalan, kapag ang iniaraw mo ay walang hanggan ding kabanalan. At yan ay hindi galing sa iyo. Yan ay kay Jesus. Dahil sa totoo ng mga kapatid, ang Ama ay walang hanggan, ang Anak ay walang hanggan, ang Holy Spirit ay walang hanggan. Okay. Positive na tayo. Sa eternality of God, negative side, eternal punishment. Di sa positive side, eternal salvation. Amen. Ay napakapalad ninyo, totoo yan. Pagka kayo expose sa soul winning ka, yung iba'y debate lang naman ang alam, palibasa'y wala sa field. Kala mo, totoong daling akahin ng tao, hindi ka pumunta sa soul winning. Nang makita mo yung pinagsasasabi mo. Iba na may gusto lang mag-report, wala man naliligtas talaga. Tama ba? Makikita mo ang halihaw ng tao. Ang kayuko ng tao. Kaya yung maligtas ay talagang ipasalamat mo. Kaya may ligtas. Hindi tayo magkakapatid sa Panginoon. Okay. Sa salvation, negative side, mayroong 6. Bilisan na lang natin. Sa eternal salvation, dahil ang Diyos eterna, ay di unay eternal life. Tinipid ko pa yung talatang yan. Madami yan. Titipirin ko naman basahin lahat. Yung sa ulo na lang. Amen? Yung kahit nakatingala at biglang gising yung sa ulo. John 3:16. Upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi dalhin ninyo ikasampung bahagi. Nagkamali yata ako doon. Talagang sira na, kita ko lalamunan eh. Okay. Upang ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang positive sa Diyos. Bakit kaya ng Diyos magbigay ng walang hanggan? Walang hanggan nga siya Actually, totoo na ang buhay na walang hanggan, siya yung mismo. Sabi ni Jesus, I am the light, the truth. Alam niyo ba kung ba't kayo may walang hanggan? Kasi meron kang Diyos na walang hanggan. Hindi naman ang idea parang panahing di natatapos. No, siya mismo ang walang hanggan. Tama? Ang daming talata yan. So, sa positive, eternal salvation, hindi lang yan. Siyempre, may magkakadais na eternal forgiveness. Wow! Alam niyo ba sa totoo na, hindi yan license, pero enjoy mo. Alam niyo ba ang pagpapatawa sa atin ng Diyos? Saklaw ang noon, ngayon, at yung mga gagawin mo pa. Kaya damihan mo na. Pastor, Panginoon, advance. Sabi niya, pinatawad niya tayo once and for all. Hebrew chapter 10, verse 10 and 14. Tingnan nyo. Tingnan natin na, para maunawa natin yung verse 10 and 14, ang conclusion na sa 17. Andiyan mo ba kaya? Sa kaloobang yaon, hindi, 10 muna yan. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging banal sa magitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Kaya walang part 2, verse 14. Sapagkat sa magitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman
ang mga pinapaging banal. Ano nga ibig sabihin niya? Pinasimple nila ang pagdating sa 17. Tingnan po. Pakibasa. Yun na yun. Yun na yun. Amen? Kaya mga kapatid, asaya natin. At tayo magsusuri na lang pero wag kang humingi ng kapatawaran, pinatawad ka na. Ang atin, i-confess na lang. Kasi given na yung forgiven once and for all. Di kayo lagi ko binibigay sa inyo ilustrasyon. Si Jumuel, nag-aaral ngayon. Ngayon, pagdating niya ng college, actually, hindi ko siya ina-encourage mag-college. Sabi ko sa kanya, pag ikaw gumraduate ng ano ngayon? Junior high, diretso ka na sa Bible. Sabi ko senior high. Ano ba sabi ko? Junior. Nga pala junior kayo. Senior high. Kasi matagal lang akong dinapasok eh. Okay, senior high. Pag siya nakagraduate, gusto ko agad talaga sa Bible school ang punta. Wala akong pangarap sa mundo sa kanya. Ang pangarap ko sa kanya siya maglingkod sa Diyos. Ngayon, ang punto, kung sakaling siya magtanong, ay sasabihin ko, Utoy, ang budget ko sa iyo ay nang nililigawan ko pa yung mama. Mami, hanggang sa ako'y magkaapo. Tanggal ang tanong. Amen? Panginoon, ako'y nangihina, ako'y guilty. Ang pagpapatawad ko sa iyo, hindi ka pa ipinapanganak. Hanggang sa ikay mamatay. Ang kailangan lang natin, ikonpisal, umiyak ka sa kasalanan. Huwag kang masaya, pero automatic ikipinatawad. Bakit? Ang Diyos ay walang hanggan kung magpatawad. Bakit? Ay siya'y walang hanggan eh. Tama ba? Ang comfort. Ano mapapala natin pag-aralan ng Diyos kung hindi naman natin nailalapat yung totoong yun? Kaya minsan alulungkot yung Kristiyano. Tama din yun. Matuto kayo ha, hindi lagi tayong masaya. Oo, hindi tayo laging as in parang nakatayo. Lalo ako. Hindi tayo laging spiritual. Hindi lagi tayong parang ang ating utak ay tag-os hanggang bituin ng kabito-bituanan. No. Minsan maalapa ang ating utak. Tayo nabibiribindi rin. Lahat walang isasaing. Hindi ka? Tapos ang wallet mo yan nipis. Sinapis na ng iyong katawan. Natutuliro rin tayo. Amen? Si David ngayon natuliro. Di ka? Si Abraham ngayon natuliro. Ay lalo man si Pablo, pinagkanulo si Kristo. Pero ang susi niyan, alalahanin mo, pinatawad ka ng Panginoon. Amen? Tama ba? Isa pa. Ito pa maganda. Dahil ang Diyos ay eternal, on the negative side, eternal punishment. Yan lang, malupit. At ang Diyos ay hindi masamang magparusa. Masasama nga siya, hindi ka man nagsisisi, dadaling ka sa langit. Tama? Okay. Positive side, eternal salvation. Ano yung napapilalo noon? Eternal life, eternal forgiveness, eternal love. Ano ibig sabihin ng eternal love? Huwag mo sasabihin Jay yun kay Dines. Sinungaling ka. Ha? Dines, huwag mo rin sasabihin yun kay Jay. Mga sinungaling kayo. Eternal love. Wala lang ang pangulam ay magbabangayan na. Di ka? Kaya binabawi ko na nga yung sinasabing, mahal kitang walang hanggan. Diyos lang ang pwedeng mangatawan yan. Ano ibig sabihin yan? Unconditional love. Hindi kita mahal hanggat iki-spiritual. Kaya sa panahon iki-aburido, hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Kaso lang, dapat tayong bumalik. Bakit? Ay hindi natin may enjoy yung love. Pero given yon ng pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Amen? Minahal kita dahil minahal kita. Jeremiah 31:3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng ano. Ba't kaya ng Diyos magmahal ng walang hanggan? Ikaw, magmamahal ka ng walang hanggan, mamay patay ka na. Di ka? Magaling nga ikikin mabuhay na 100 taon. Sino dito yung kayang, tatay 80 na?
Lagari yata ay biyaya ng Panginoon. Tatay malakas pa eh. Biyaya ng Panginoon, amen? Bay, ang tatay ay walang scoliosis. Nagjaja, may ngayon may liligawan pa eh. Ayaw pa ay Rosalyn eh. Hindi. Ako'y natutuwa, ang tatay ay malakas pa. Mag-18 na ho ba kayo, tatay? O 18 na? O December pa. 80. Biyaya, di ba? Oo. Tatay na may matakaw din. Wala yung pinatatawat. Ay nangangain din ng baboy. Kaya may siya ako'y nag-ano din sa mga... Lalong masyadong conscious, lalong nauutas. Hindi ka? Bigay yung kain na yung burara ang kain, kahahaba ng buhay. Hindi ka? Masyado nagpakaigin, nagka-ulcer. Kahiwaga nga naman ang buhay. Ano? Okay, maliwanag mo ba? Ay minahal kita na wala hanggang pag-ibig eh. Ano ibig sabihin niyon? Hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, hindi naglalaho. Kaya pag ikaw ligtas, ligtas ka talaga. Ikaw lang naman ang nanlalamig sa Diyos eh. Ang Diyos eh hindi nanlalamig sa iyo. Tayo ang may kalukatok. Tayo ang may anay ang utak. Ang Diyos ay wala. Klaro yan, klaro. Tingnan niyo po sa Roma, bibilisan ko lang. Tingnan niyo ang Roma chapter 8, 33 hanggang 39. Tapos sasabihin tayong kulto, tayo iniwala ang kaligtasan hindi nawawala. Abangan niyo, magtuturo ng eleksyon yan eh. Mag-eleksyon kasi malapit na magbutuhan. Sino ang magsasakdal sa anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Paano yan? Hirang ng Diyos. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sige, bilisan ko na lang. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus namatay, oo. Yaw na buhay na mag-uli sa mga patay na isang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang pag-iwalay sa pagmamahal sa atin ni Kristo? Kapigatian, ASF, kahapisan, panguusig, kagutom, kahubaran, panganim, tabak, gaya na susulat, dahil sa iyo kami pinatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi! Kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan na iyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, lalo naman ang kapandakan, kahit ang kababaan, tama nga pala, kababaan. Okay. Kala ko nag-iimbito lang ako, tama pala. Kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin saan? Bakit? Walang hanggan nga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung ang Diyos ay walang hanggan, comfort yan pag ikiligtas. Lahat ng kanyang inuukol sa iyo ay walang tapos. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad, yung walang hanggang buhay, ay sulaw. Amen? Kulto pa yung lagay na yan. Hebreo 9:15. Tingnan niyo po. Hebreo 9:15. Pakibasa ng lahat. Alam niyo ka, para kang palaka sa gabi. Ganyan, kung minastubi ka, para mapalaka sa gabi. Okay. So, sabi, ang mga tinawag ay nagstanggap ng pangako. Anong klaseng pangako? Manang walang hanggan. Bakit? Bet tayo may mamanahing walang hanggan. Kaya nga dapat itagoy ang ninong ko na eh. Yun ang ikinatatakot ni Jay. Walang manang walang hanggan. Diga?
Kami din wala rin kami namana. Salamat na lang, tatay naligtas. Yung iba naman, ang namana ay babayarin. Pero salamat, ang Diyos ay walang hanggan, kaya ang kanyang pamanay walang hanggan. Hebreo 1:13 and 14. Now, Efeso, hindi ko na papatulan. You know? Ito po pinakamaganda. 1 Peter 1:3 and 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang tungis at hindi kumukupas, di walang hanggan na nilaan sa langit para sa inyo. Ano yun? Ay di walang hanggan langit. Kaya pa langit na. Nako, tayo mapapumis lang. Yung tayo yung totoo ng problema dyan, yung pala na mayroon. Wala naman palang baboy din. Wala rin din yung baka. Amen? Talagang pag sa lupa, marami tayong isipin. Pero pag sa langit, wala na talaga. Gusto nyo ba nang wala na kayong isipin? Kaya nyo si Tomas, kita mo, Kaya ito challenge. Alain mo yan. Tatawan-tawanan nyo yan. Pero yan talagang walang ka-problema. Gusto nyo bang, dahil wala naman pagpipilian nyo yung kayo hindi na mo problema. Amen? Gusto nyo na ba sa langit? O gusto nyo yung tayong nyo? Minsan, biyaya din. Okay. Amen. Sa merit pa yan Kanina pa yan sa merit, pero nung magkakainig, gising ng gising. Okay, last. Psalm 16:11. Pakibasa nga lahat. Sa iyong kanan ay may kasayahan. Yun. Huwag kayong maniwalang nasa lupa ang kasayahan natin. Meron nga ang ginawa ni JM Ni JM. Nung ako nag-preach, don't sangkalan his name. Sa totoo, minsan, sa totoo na, magka-honest lang tayo, nagawa yan ni King Saul. Ang ating galak talaga ay nasa Diyos. Amen? Basic Kristo yung masayang-masaya, pa siya inahagupit na. Yung mga alagad, pinagbububugbog na yung masaya pa rin. Ibig sabihin, ang kagalakan talaga ay kapag sinusunod mo ang Panginoon. Tama? Kagalakan magpakailanman. Kaya ang kagalakan nasa joy, at hindi ba sa galak, walang hanggan. Amen? Last verse. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit na naman? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakakita ay walang hanggan. Alam mo minsan, nag-iisip pa lang kayo magkaroon ng pera, namang problema na agad. Minsan kasi hindi ka tayo nag-ahente. Hindi nakalain may kami makakabagbinta ng 150 million. Siguro kayo makakabahagi ng mga 10 million. Hindi ko muna paalam kay madam. Bakit makabili ng motor? Alam mo, nag-iisip pa lang ako may pera na kayo namang problema na agad. Wala pa naman. Tama ba? Oo. Para yung mag-anak. Pag daw siya tumama sa sweepstakes, ako'y bibili ng jeep. Sabi ng anak, Dade, ako yung rider. Ako yung konduktor. Wag na anak. Baka ako'y mag-break ng hindi ko sinasagay king mataob. Basta ako ang Ako ang konduktor. Sabi ko, wag niya Nagkapaluan agad Hindi pa nga alam kung tatama. Di ka ganyan tayo. Nagawa na tayo ng ating multo. Tapos pag naandyan naman,
Oh, di ka? Uy, magkaroon na ng 10 milyon. Pag hindi ko binigay sa Diyos, 20 milyon. Saan? Mas maganda pag nandiyan na, gawin na lang. Sabi ni Pastor Raut, anin ko ang isang buwig na saging. Wala sa akin. Gusto ko yung iisa, pero aking kinakain. Tama? Kaya, ito, lagi tayong itutuon. Diyos ang una. Dahil talaga namang siya ang una. Kaya ba'y nag-i-enjoy na ang Diyos ay walang hanggan? Doon sa negative side. Kaya ba'y nag-i-enjoy doon sa negative side? Ibig sabihin kayo papa-impyerno? Bakit walang hanggan ang impyerno? Walang hanggan ang Diyos. Pero bakit ang kaligtasan ay walang hanggan? Dahil walang hanggan ang Diyos. Ano napapaloob? Walang hanggang buhay, walang hanggang pagpapatawad, walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pamana, walang hanggang langit, walang hanggang kagalakan. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,